Hello, Leo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Leo. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, maaaring sa susunod na buwan, ang reading sa susunod na buwan, ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ko meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Maaaring ang mensahe sa deck na ito, sa deck na ito, sa deck na ito, ang siya makakarelate tayo. Minsan kahit isang card lang meron tayong mapupulot. Makikita nyo sa parang sign sa lower leftmost ng screen ang link to the decks kung gusto nyo ng deck na iyon. Pinakamaganda itong deck na to kasi oracle deck siya and hindi kailangan ng certification, tarot certification para magamit ang deck na yan. Pwede nyo siyang tanungin, pull up lang kayo ng card every day to ask some guidance, to ask the card some guidance. Okay, Knight of Wands, ano ang ikaw to, ikaw to dahil enerhiya to ng isang tao na nagmamadali. Medyo mapusok. Tingnan mo, tatawid siya doon sa fire. Tatawid siya doon sa parang circus. So, siguro, pwedeng may navigate na something na magulo ngayon si Leo. At hindi siya sure kung anong gagawin, pero he or she will do it anyway. Pwedeng parang pagdedesisyon over celebration. May Three of Cups dito, pwedeng celebration, upcoming wedding, o kaya naman ay ewan ko, binyag. Pwedeng yung iba sa inyo, naisip ko lang na pwedeng yung iba sa inyo ay tight ang finances at parang naiisip niya na umutang na lang ng malaking amount para mairaos yung event at hindi pag-iisipan na mabuti at gagawin na lang yon. Merong isang bagay na gusto siguro pagdesisyonan si Leo ngayon at hindi siya sure kung ano tama ba. Actually, pwede yung intuition niyo sinasabi sa inyo, yung kutob niyo sinasabi na wag na ituloy kasi wala namang means, kung means, pwedeng pera, o kaya kakayahan. Walang kakayahan para gawin yon. Pero, careful, parang mahalaga para sa'yo yung how you would, ewan ko, impression sa ibang tao. Mahalaga yun sa'yo. Kaya, you want to put the best foot forward. Kaya, gagawin mo ang lahat kahit pa mali, sabihin na nating mali, pwede kasing tama para sa'yo, tas mali para sa mga kaibigan mo. So, quote-unquote mali. Gagawin mo ang mali para lang mairaos yung pagdiriwang na ito. So, pwedeng graduation, gastos sa graduation. Knight of Wands, ikaw to, nasabi ko ikaw to kasi fire sign to. Pero Knight meaning message. May kapusukan or may passion, may fierceness dun sa energy ng pagbigay ng mensahe. Pwede ding anger to. Pwedeng may hahamunin kayo ng away, hindi ko alam. Pwede din na basta meron kayong gagawin na may risk na involved at you run the risk of taking that risk kasi reverse mo siya nakuha. So meron kung hindi pagmamadali, dalos-dalos, parang gusto mo now na, it's now or never. Yan ang iniisip ni Leo, iniisip mo ngayon, now or never. Uy, ano to? Now or never nga, kasi world card, merong isasarang chapter. May bubuksan na bagong chapter sa buhay si Leo. Yun nga, pwedeng ano yan, pwedeng wedding, kasi nga, pwedeng yung iba sa inyo nasa long-term partnership, at parang tingin mo panahon na para iraos ito. Yun na nga, now or never talaga yung nasa isip ko. Now or never. Merong isang bagay na matatapos na kay Leo. Ikaw ulit, King of Wands. Ito, Knight, yung core energy mo, Knight of Wands, reversed. Yung isang card na lumabas sa'yo, King of Wands. Ang King of Wands ay very charming, pero to a fault. Pwedeng ginagamit niya yung charm niya para makakumbinsi ng ibang tao na mag-invest sa kanya. O kaya naman ginagamit niya yung charm niya na yun para sa hindi magandang hangarin.
hindi ko sinasabi na hindi maganda yung hangarin mo, pero pwede kasing katulad nga sinabi ko kanina, pwedeng sa'yo maganda, pero para sa iba, immoral, gano'n. Trying to prove. For some reason, yung isang scenario na nakikita ko dito, meron kang iwawaksi. Meron kang iiwanan, tatalikuran, isasaradong chapter, hindi ko alam kung makikipaghiwalay ka, o pwede din naman na um, actionan mo na yung resentment na matagal mo nang kinikimkim. Pwede din naman na aawahin mo, nasasagot ka na sa in-laws mo. Pwede ganun, sa mother-in-law mo, father-in-law mo, ganyan. You will stand your ground. Kasi matagal ka nang inaapi. Yun nga lang nga, pwedeng gagawin mo yun sa inappropriately. Pwedeng during an event. Bawa, example na scenario na nakikita ko, pwedeng may makarelate sa inyo dito. May isang pagdiriwang, no? Halimbawa, graduation ng pamangkin, o kaya naman ay wedding nga ng kapatid mo or ganyan, pinsan mo. Tapos, dahil sa sobrang gigil mo sa in-laws mo, tas parang they're so oppressive, pwedeng hindi ka inimbitahan, merong isang bagay na magti-trigger para sumagot ka once and for all. At mangyayari yun doon sa celebration na yun. Yun yung isang scenario na nakikita ko na pwedeng isa sa inyo may makarelate doon. Kasi pwedeng for the longest time, may hinahawakan kang tampo, nalulungkot ka kasi parang inaapi ka ng grupo na ito or inaapi ka, ino-oppress ka ng pamilya ng partner mo, and for the longest time hindi ka na natutuwa sa how they treat you. So gusto mo ng talikuran yon, and you will stand your ground. Yun nga lang nga, gagawin mo siya in a way na hindi mindful. Parang bala na si Batman, parang actually, nakita ko pa nga dito, crime of passion eh. Sana wag naman. Wag naman sana humantong sa crime. Someone will be very passionate. Everybody will be passionate this month. At ikaw naman, yung passion mo, ay may something to do sa long-standing na, ewan ko, grudge, tampo, kasi nga, ino-oppress ka, or pwede din naman na binubuli ka, and lalaban ka na. Itong card na ito, Ten of Pentacles, this is a joyful celebration. Parang coming home to self. Coming home to self, pwede kasi na tinitiis mo, tinitiis mo sila for the longest time. May tinitiis ka for the longest time. And may tinitiis o kaya may kinikimkim, may tinatago, may hindi ini-express for the longest time. Pwedeng ito yung pwede ding tinatago in a way na, halimbawa, sinisecret mo yung proposal mo, yung pagkasal, at finally, this month, you will break the news, o pwede din naman na ikaw yung magpo-propose. Magpo-propose ka na kasi handa ka na for this settling down. Magsisettle down na. And isasarada mo na yung chapter na long-term partnership. Isisil mo na yung deal. Kumbaga, kasi nga, you will offer your forever love for this person. Maganda na nandito din ang Nine of Pentacles kasi it could also mean na yung kaninang scenario na nabanggit ko na lalaban ka na kasi you have a full understanding na of your worth. Parang ito yung gusto kong ma-achieve, parasite kayo o kaya bullies kayo. Basta merong mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, and once and for all, you will stand your ground and do something. Parang hindi na, pwede kasi na yung ibang tao sa paligid mo ay pineperahan ka lang, or ang dating sa'yo, pineperahan ka. So, dahil ganun, parang ngayon, pwedeng iba sa inyo gagawing exclusive yung wedding. Hindi kasama yung relatives. Kasi nga, parasite. Parasite. O magkatapatan o clarifying ang King of Wands na sabi kong ikaw, energy mo, energy of somebody who is very, yun nga, charming, pero may kapusukan, maboka, masilstok, pero may budol,
may pagka-manipulative ang energy ng King of Wands. Ingat ka na ikaw yan, yung energy na yan, yung pagmamanipulate, trying to control the situation, gagawa ka ng event o gagawa ka ng eksena. Ingat ka na gumawa ka ng eksena. Clarifying that is the King of Cups. Ang King of Cups, emotionally intelligent individual, parang hindi sila aligned, ano? So, pwede ko i-interpret yan as, kung ikaw to, pwedeng ito yung partner mo, Cancer, Scorpio, Pisces, water sign. That doesn't have to be those signs. Pero, ang energy ng taong to ay very emotionally stable. Loving, nurturing, caring, attentive sa needs mo. So, pwedeng yung iba sa inyo, yun nga, magte-take ng leap of faith, isasarado na yung chapter ng long-term partnership, siya yung yayayain mo magpakasal, pwedeng same-sex partnership ito, pares na lalaki yan, king, pwedeng ganun, kasi you see yourself growing old with this person. You see this person as a perfect match, as your perfect match. I don't feel na kaaway mo siya. Pero, hindi ko alam, yung iba siguro sa inyo, ay sorry kung gumalaw. Yung iba siguro sa inyo, in a relationship, isa sa inyo pwedeng single parent. Tapos, you feel the need to protect this person. Pwede din naman na imbes na wedding, aamin. Aamin ka na for undying love for this person. Pero, hindi ko alam, pero ang napipick up ko na energy, iba sa inyo, may sabit. Hindi ko alam kung ang may sabit ay yung minamataan nyo o kayo. Meron kasi kayong iiwan na something from the past. So, yung isang scenario nga na nakikita ko, iiwan, as in, ayaw nyo na ng live-in partner, gusto nyo nang ikasal. So, iiwan nyo na yung live-in partner. Pwede din naman na yung iba, yung isang scenario is, iiwan nyo yung current partner nyo for a new person na parang may sparks talaga and nag-connect kayo deeply emotionally. Ay! Magalaw, I'm so sorry. Kasi for some reason, si Leo yung nakikita ko na oppressed. Si Leo yung nakikita ko na trying to prove his or her worth. Parang I'm good enough to be here. Deserve ko to. Hindi ko alam kung sinabihan ba kayo na walang patutunguhan ng buhay dati. Kung sinabihan ba kayo dati na hindi makakapagpundar. Sinabihan ba kayo dati na hanggang dyan na lang. Ayun no, aalis ka. Kumbaga, exit ka with class. Kasi, ito parang shaped like a boat na couch, very velvety, very sophisticated. So, tas may white flowers dyan. It could mean peace. It could also mean, sorry pero naisip ko bulaklak ng patay. Actually kasi yung Six of Swords na card, ang traditional nito, nagdadala, parang, funeral siya in the river. May isa akong deck na patay yung babae, nakahiga lang siya, tapos tinatransport siya sa river. So, it could also mean death. So, that could mean death of a relationship, death of an old self. Pwedeng for the longest time, hindi ka pumapatol sa mga mapang-api sa paligid mo. Pero ngayon, papatol ka na kasi you're sick and tired of people trying to put you down. Pwedeng ganon. Yung Six of Swords kasi pag alis aalis na. Aalis na, may tatalikuran ka na. Na energy, may tatalikuran ka na ganap na for the longest time ay nagdadala lang sa'yo ng tampo. Napapaisip ka tuloy parang what to do next.
very extreme ang ano ni Leo kasi extreme kasi yung isang scenario na naisip ko, joyful siya, wedding, 'di ba? Yung isang scenario na naisip ko naman ay oppressive relationship. Kung hindi man yung partner mo yung oppressive, yung mga tao sa paligid nyo, pwedeng family ng partner mo, pwedeng barkada ng partner mo, you're trying to prove na you earned your spot para piliin ng partner mo. Kasi pwedeng, ewan ko, yung iba siguro sa inyo, yung partner niya hindi out, tapos yung relationship mo nyo yung nagpa-out sa kanya. So maraming mga tao sa paligid nyo ang hindi matanggap na hindi siya out. Alam mo yun? So ikaw yung nagsasuffer dahil lang sa opinion ng iba. And perhaps yun yung nakakainis na part doon. Kasi wala kang ibang ginawa kundi magpakatotoo sa sarili. And yet there are these people na they look at you differently or they look at you na parang kilala ka nila. Alam mo yun? Yun yung bagay na tatalikuran. So, pwedeng yun yung celebration kasi parang malaya ka na, may peace of mind ka na-express mo na yung sarili mo, at napag-isipan mo ng mabuti how to move forward with grace. Kasi itong Three of Swords, you are getting out, lalaya ka na from that heartbreaking situation. Pwede, heartbreaking doesn't necessarily have to be yun nga break up, pero it could also be that way. Pero it could also mean oppression, yun nga, sakit sa puso yung mga ginagawa, magdadala ng sakit sa puso tong mga tao sa paligid ko. So I'd rather choose my zen, my peace flower, white. I will throw in the white towel, suko na ako, bahala kayo dyan, aalis na ako. I'm gonna walk towards a new path na towards stability. Yung rhino dyan, could be a sign o pwedeng i-interpret yan ng stability. You will travel the world, may globe. Pwede din rhino, di ba, extinct sila. So, pwedeng you will understand your worth. I am good enough to be here. And, di ko kayo kailangan. I know my worth and I know I'm rare. So, bahala kayo dyan. Din ganun. Getting out of a heartbreaking situation. Red boots. Parang, bahala kayo dyan. Parang, pwede kasi na, iba sa inyo kung aalis ng heartbreaking na situation, pwedeng yung iba sa inyo ay i-effortan yung self-care and self-love. Parang ako naman. Ganun. Anyway, aalis eh. Lalaban at lalaya. Mukhang yan ang title natin. Lalaban at lalaya. Kuha tayo ng oracle message para kay Leo. Pwede din naman na mag-spend ka ng time na intindihin muna. Pwedeng this April mangyari yung pag-alis, no? Pero pwede din na this April na nakaalis ka na, tapos you will spend your time na mag-contemplate, pag-isipang mabuti, ano ba 'tong nararamdaman ko, hindi ba galit lang ako, parang tama ba yung decision ko, ito talaga yung gusto ko mangyari, and magko-contemplate, yan yun eh, magko-contemplate ka, pag-iisipan mo mabuti, tingnan mo nakatingin siya sa ibang direksyon, sa malayo. It could mean looking towards the future and checking in on your emotional health. Pwedeng mental health kasi something will die. You will leave something behind. Something will die, hindi someone. So, pwedeng death of a relationship na or death of an old self. And then you will get past that heartbreaking situation. Hindi ko alam kung nangyari na, kakayari lang, kaka
kakatapos lang ng heartbreaking situation o mangyayari pa lang siya this April. Feeling ko mangyayari pa lang siya this April kasi nandito pa lang yung Six of Swords tas yung World card. Tapos sarado mo na yung chapter. Tapos Six of Swords aalis. Ito yung funeral na sinasabi ko kanina. Okay, the light bulb. Message sa'yo ng universe, disappointments are temporary. Expansion incoming. Nice. After yan ng pagsara ng chapter. A time for momentum. And find balance. Look at the card and see how it speaks to you. Ewan ko sa ibang manonood, pero ako, ay, umalaw ulit. Pasensya na ha. Pero ako kasi, nakikita ko yung card. Cards na parang may message na sinasabi sa akin. Lagi. Kahit nung hindi pa ako tarot reader. Okay, basahin natin ang sabi ng guidebook. The light bulb is here to inspire innovation, ideas, and new ways of thinking. When we feel stuck, all it takes is a little light bulb moment to guide us through. These bursts of light can be a spark of hope or an inspirational thought that unlocks your imagination. Think beyond your boundaries. Doing this may unleash a creative vision that could open your world and beyond. Take note of ideas that pop into your head, remembering the times when other people had light bulb moments that they acted on, which not only changed their lives but also the lives of others. Allow the glow of this light to encourage you to embrace creative thinking and open you up to new ideas and ways to think outside the box. As you hold this card, trust in your ability to innovate and welcome new possibilities. Know that where dreams are born, really, reality can be transformed. Okay, hindi ko na i-explore yung magic part kasi itong deck na to, itong card, itong oracle deck na to, may magic pa siya. May magic pa siya, parang magic as in magic. Mag-light ka ng candle, lagyan mo ng ganito, ganyan. So, you might want to get the deck for yourself. Maganda tong deck na to. Anyway, if ever man na nangyari yung breakup this month or mangyayari pa lang, o kaya whatever hurdle, whatever it is that you're trying to prove, may resistance on your end, huwag kang magmadali. Yun ang advice ko sa iyo. Huwag kang magmadali. And sabi nga ng light bulb moment, para mag-focus ka doon sa goals and vision mo and trust that vision. That vision could mean na parang finding peace and parang knowing your worth. Just focus on that. Kasi cliche man, there's a reason for everything. It's meant to happen. So, iwan ko na yun dun, Leo. Salamat sa pagbisita at sana makita kita ulit next time. And ako po si A. And like, share, subscribe lamang po. See you soon. Wabush!